Guys, paturo, pwede ba 1K deposit sa XM? Tuturuan kita kung paano mag-trade ng 1,000 pesos na kapital. Okay, ready mo na yung cellphone mo, ituturo ko sa iyo step by step. Ituturo ko sa iyo mula pag-open ng trading account hanggang pag-open ng trade at pag-close ng trade. Mag-register ka muna, may link tayo sa video description or sa comment section. Lagyan mo lang email mo at password. Tapos mag-login ka sa XM account mo, tapos kailangan natin mag-open ng MetaTrader account. So, punta ka sa Reel, tapos hanapin mo dito yung plus sign. Okay? Click mo yung plus. So, pwede kang gumamit ng MT5, pwede ring MT4. So, parehas lang yan sila, trading platform. So, yan din yung app na ida-download natin sa cellphone natin. Dito sa account type, mamili ka standard or ultra low standard. Kung standard, medyo mataas yung spread, pero meron silang mga bonus. Kung mag-deposit ng 1,000 pesos, pwedeng madoble kasi merong 100% bonus. Okay? So, punta kayo sa website na ito, www.forexdepositbonus.net. Ayan. Yan yung mga broker na nagbibigay ng 100% deposit bonus. Okay? So, kung gusto mo namang walang bonus pero mababa yung spread, ultra low standard. Pero dito tayo sa standard para malaki yung kapital natin. Tapos, dito sa partner code, ilagay mo itong code na ito. Bibiano FX para makasali ka sa free weekly giveaway, may chance ka manalo ng cash o kaya mga cellphone every week. Libre lang. Kaya huwag mo kalimutan ilagay yung code na yan. Ilagay mo yung password na gusto mo. So, pag open natin ng account, makita natin yung MetaTrader login natin. So, i-copy natin yan, i-save natin yan. Tapos, makita natin yung server natin. Tapos, yung password natin na nilagay natin ngayon lang. So, ang sunod na gagawin natin ay download natin ang MetaTrader 4 sa cellphone natin. Pwede rin sa PC, kung sa PC tayo nagtitrade. Ito pala yung trade ko kanina sa USD GPY. May profit na tayo na $6 US. Mga 350 pesos na rin yan. Okay, so punta tayo sa App Store. Tapos search natin dito, MetaTrader. Yan, MetaTrader 4. Kung MetaTrader 4 yung sinelect natin kanina. So download lang natin to, MetaTrader 4. Kung MetaTrader 5, MetaTrader 5 naman yung i-download mo. Kung yun yung na-select mo na account. Kasi kung nag-open ka ng MT5 account tapos ilagin mo sa MT4, hindi siya gagana. Okay? So, allow lang natin yan, accept natin yan. Okay? So, ito lalabas, open demo account, cancel mo lang yan. Kasi nakapag-open tayo ng real trading account. So, click lang natin itong log into an existing account. Tapos, dito sa company or server, search natin yung server natin. Yan. So, nung nag-open tayo ng account, ito yung server natin, XM Global Real 41. Yan. Type lang natin at lalabas yan dyan. Select natin yan. Tapos, lalabas dito ang login. So, lagyan naman natin dito yung ID natin. 523-18198. Okay? Tapos, lagyan natin yung password na ginawa natin. So, lalabas dito yung mga currency. So, ibig sabihin nakapag-login na tayo. At makita nyo, kulay red, kulay blue, ganyan yung lumalabas. Ibig sabihin, successful yung pag-login natin. So, kung pupunta tayo dito sa trade, makita natin, 0 pa yung balance natin. So, kailangan natin mag-deposit ng 1,000 pesos. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-deposit ng 1,000 pesos sa account natin. So, dito sa account natin, hanapin natin yung MT4 account natin. So, ito yung ginawa natin. So, click lang natin ang deposit. So, ito yung mga deposit methods. Ayan. Kung meron kang credit or debit card na may tatak na Visa or Mastercard, pwede yon. Online banking, pwede. Pwede rin GCash. So, dito tayo sa GCash. May mobile banking na rin. So, dito tayo sa GCash. Okay? So, minimum deposit is 1,000 pesos. So, ilagay natin ang 1,000 pesos. Oh, US dollar pala yan. Dito dapat 1,000 pesos. Okay? So, 17 US dollar yon. So, click natin ang deposit. Okay, so lagay natin yung GCash number natin. Lagay natin yung code natin next sa cellphone natin. Next. Lagay natin yung PIN code natin. Pay. So, successful deposit request. Check natin yung account natin. Dito tayo sa My Accounts. So, ayan. Nakapag-deposit na tayo ng 17 US dollar. Check natin sa MetaTrader natin. So, ayan. Makita natin. Balance natin ay 17 US dollar na. Kung napapansin nyo, ang equity natin ay 20 US dollar. So, nabigyan tayo ng credit or bonus na 3 US dollar. Kasi, dapat madoble ito eh. Dapat maging 34 US dollar ito. Kasi na-claim ko na yung 100% deposit bonus dati. Kaya 20% lang yata to. Itong bonus na nakukuha ko.
Ayan. So, at least may bonus pa rin. Pero kapag first time nyo mag-deposit dito, makatanggap kayo ng 100% deposit bonus hanggang $500. So, ito lang yung na-claim ko, itong 20% deposit bonus. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-trade itong 1,000 pesos na kapital natin. Okay, so una, punta mo tayo dito sa quotes. So, dito sa quotes, ito yung mga currency pair na pwede natin i-trade. So, pwede tayong dagdagan yan, yung plus sign lang i-click natin, tapos mamili lang tayo dito. Forex 1, pwede tayong pindutin yung plus sign at ma-plus na yan sila doon. Okay? Example, Forex 2, plus natin para lumabas sila doon. Okay? Ang tanong, ano ba yung currency na iti-trade natin? Sa dami ito, alin ba yung iti-trade natin dyan? So, ang XM ay merong signal kung anong currency yung magandang i-trade. So, dito sa XM account natin, punta kayo dito sa Research. Pagdating nyo dito sa Research, punta kayo dito sa Trade Ideas. Tapos, dito sa Add Instrument, i-add nyo lahat ng mga Forex pairs dito. Okay? So, yan, na-add ko na yung mga Forex pairs na pwede kong i-trade or gusto kong i-trade. So, ngayon, lalabas dito yung mga signal kung ano yung maganda i-trade, buy or sell. Example, GBP, GPY. I-click natin yan. So, tingnan natin kung ano yung direction, red, pababa, bearish. So, sell signal yung binigay niya. So, ang titingnan natin, trend, quality, at signal strength. Dapat halos full bar. Ito full bar. Ito malapit na mag-full bar. So, magandang signal ito. So, ito yung, meron ditong picture ng chart. Dito ka daw mag-i-entry sa price na 205,239. Ito naman yung stop loss mo, 205,530. Ito naman sa baba yung take profit, di lang nakita. Kaso, tumaas na siya, kaya hanap tayo ng ibang signal. Yung full, yung trend, quality, at signal strength. So, ito sa USD CAD. So, dito tayo mag-enter ng trade, sell trade. 136009. So, open natin yung USD CAD. So, ito na yung actual ng pagtitrade. Ituturo ko sa inyo. Hanapin natin ang USD CAD. So, wala dyan. Hanapin natin dito sa Forex 2. USD CAD. Click natin yan. So, nandito na yung USD CAD. Okay? Yan. So, click natin yung USD CAD. Open natin yung chart. Yan. So, ito yung chart ng USD CAD. So, dito sa signal, nakalagay dyan M30. Lipat natin sa M30 para parehas ng itsura. Yan. So, makita natin yung USD CAD ay pabagsak nga. So, sell signal yung binigay niya. So, ang entry na binigay niya, 136009. Ngayon, yung price natin dito sa chart natin, ayan, makita naman natin, 13606 na. So, ibig sabihin, tumaas siya, so lalong mas maganda mag-sell. Kaya dito tayo ngayon mag-sell. So, ito na yun kung paano mag-trade. So, punta tayo sa trade. Yan. So, dito makita natin USD CAD, market execution, tapos dito merong 0.01, pwede kang mag-add, mag-minus. So, ano yan? Ito yung lot size or yung trade volume. So, dito sa baba, makita mo sell or buy. So, sell yung gagawin natin kasi yun yung signal ng trade ideas. So, ngayon, ang tanong, ilang lot size yung iti-trade natin dito or ilalagay natin dito sa 1,000 pesos na kapital? Okay. So, magkano ba ang gusto mong i-risk bawat trade sa 1,000 mo na kapital? Gusto mo bang i-all-in lahat? So, wag naman. Kahit siguro 50 pesos o kaya 100 pesos. Di ba? So, pwede na yon. So, example, 100 pesos yung gusto nating i-trade. So, magkano ba yung 100 pesos sa US dollar? Ilagay lang natin na 2 US dollar yon. Yung 100 pesos. So, kwentahin natin ngayon. Okay? So, kung dito tayo magti-trade, so balik tayo sa signal, kung dito tayo magti-trade, so ang price ngayon ay 1.3605. So, kuhanin natin yung calculator. So, dito sa calculator, kukumputin natin kung ilang pips or yung price ng USD CAD, yung ibabagsak niya hanggang dito sa binigay na T1 or take profit 1 or target 1. Okay, so nakalagay dito 1.35964. Okay, so lagay muna natin yung presyo ngayon 1.36055 i-minus natin 1.35964. Okay, equals, so makita natin nakalagay dyan 0.0091. So ibig sabihin 9 pips ito. So, pwede natin i-disregard yung 1 kasi ang tawag dyan ay points. So, 9.1 pips yung nakalagay dyan. Okay? So, alam na natin yung target natin
yung price ng USD CAD, kung bababa siya dyan, yan yung target natin. So, yun yung unang kukuhanin natin. Okay? So, ngayon, kukintahin na natin yung lot size natin. Kung magkano yung iti-trade natin dito sa USD CAD. Okay? So, gagamit naman tayo ngayon ng lot size calculator. So, open mo yung Google, search mo, position size calculator. So, lalabas ito. So, ano ba yung iti-trade natin? Palitan natin yan ng USD CAD. Okay? Account size, lagyan lang natin, 20 US dollar. So, dito, iswap with money mo para pera yung computation. So, magkano ba yung iti-trade natin, i-release natin? 2 US dollar. Okay? So, yung stop loss natin, so yung target natin ay 9 pips para kumita tayo ng 2 US dollar. So, yung stop loss natin, yung i-release natin, siguro 9 pips lang din para 1:1 lang. 2 US dollar din pag na-loss tayo. Okay? So, lagyan natin dito, stop loss, 9.1 pips. So, click natin ang calculate. So, lalabas dito ang result. Ang lot size natin ay 0.03. Okay? So, kapag bumagsak ng 9.1 pips USD CAD, kikita tayo ng 2 US dollar. Okay? Kapag tumaas naman yan ng 9.1 pips, malulugi naman tayo ng 2 US dollar. Kasi naka-sell tayo. Kaya pag bumagsak tayo, kikita. Kapag nakabuy tayo, kapag tumaas tayo, kikita. So, balik tayo dito. Dagdagan natin yan. Gawin natin 0.03. I-sell natin ngayon. Okay? So, makita natin dito sa chart natin, walang makikitang mga line. So, punta muna tayo sa settings. Dito tayo sa charts. I-on natin itong trade level. Tapos, balik tayo. Punta tayo sa chart. So, makita na natin dyan. Meron tayong sell trade. Yan, makita natin sell 0.03. Kung pupunta rin tayo sa trade, makita rin natin yan na nakapag-sell na tayo. So, sa ngayon, negative pa tayo kasi meron yung spread. So, ang gagawin natin ngayon, isi-set natin yung take profit at stop loss natin. So, ano ba yung take profit? Yung target natin na kapag bumagsak dito sa price na ito, automatic maklose yung trade natin na may profit. So, click lang natin to, tapos i-hold natin, tapos i-modify natin. Okay? So, take profit, makita nyo dyan, take profit, ilagay natin yan. Ano ba yung price na nakalagay dito? 1.35964. 1.35964. So, click natin ang modify. Okay? So, pupunta tayo sa chart. Dito makita kasi nasa baba yung take profit natin. So, yun. Pag nilagay natin sa day 1, yun, doon natin makita yung take profit level natin. So, makita nyo yung kulay red na yun. Kapag bumagsak yung price dyan, so, kikita tayo ng 2 US dollar. Ngayon, isi-set naman natin yung stop loss natin para hindi maubos yung 20 US dollar natin na kapital. Kasi kapag nakasell tayo, kapag tumaas yan hanggang dito sa taas, maubos yung kapital natin. Kaya ang stop loss, yun yung limit ng pwede nating i-loss sa trade natin. So, 9.1 pips yung stop loss natin. So, ang gagawin natin, ito 0.0091, yun yung 9.1 pips. Kasi nasa pang-apat na 0 eh. So, i-plus lang natin yan. Saan ba yung entry natin? So, nag-entry tayo sa, makita natin dito, 1.36062. So, plus lang natin yan. So, ito yung stop loss natin, 1.36153. So, hold ulit natin, tapos modify. Okay? Stop loss, 1.36153. So, click natin ang modify. Okay? Done. Punta tayo sa chart. So, makita natin dito sa day 1 time frame, yung chart, ayan, yan yung sell trade natin. May TP na tayo, may SL na rin sa taas. So, kung bumagsak, kikita tayo ng 2 US dollar. Kapag tumaas, malulugi naman tayo ng 2 US dollar. So, ang SL at TP, sila yung mga limit ng pwede nating kitain at pwede nating malugi. Pwede nating gawing walang TP, so walang limit yung pwede nating kitain kapag bumaba. Pwede tayong kumita ng mas malaki. Walang limit yan kapag bumaba. Ang problema, kapag bumaba, nag-profit tayo, tapos bumalik pataas. Okay? Kaya maglagay ka lang ng target kung saan masaya ka na sa profit mo. So, yun yung isang trade natin, sell trade, maghanap tayo ng buy trade. So, meron tayong signal dito sa Euro USD, yan, puro green. So, mag-buy daw dito, ito yung entry price, target 1, target 2, stop loss. So, bumagsak pa siya. So, magandang opportunity para mag-buy. So, hanapin natin dito yung Euro USD chart. Wala dito, plus sign natin, Euro USD. Hanapin natin. Euro. Ito, click natin yung plus. Done. Open natin yung chart. So, M30 yung signal. Ayan. Okay.
So ngayon, magbabuy daw tayo sa price. Ano ba yung price ngayon? So 1.0827. So ganun ulit, kuha tayo ng calculator. 1.0827. Huwag natin isali yung dulo, yung hanggang 4 na lang. Okay, tapos yung target, target 2, 1.0831 minus 1.0831. So 4 pips yung target natin or take profit natin. Kaso, masyadong maliit yung 4 pips eh, kaya pwede nating dagdagan. Gawin lang natin, pares kanina, 9 pips or gawin natin 10 pips. Okay? So punta tayo sa trade. Trade natin ang Euro USD. So ilan yung lot size natin? So ilan yung lot size natin? So position size calculator ulit. Palitan lang natin to ng Euro USD. Okay, hanapin natin Euro USD. Yan. Tapos money, ganun ulit, 2 US dollar. Para pag nalugi yung 2 US dollar, meron pa tayong pang trade. May matira pa sa 1,000 natin. Marami pa. Okay, so stop loss, lagyan natin 10 pips. So mas maganda 10 pips minimum trade niyo. Tapos lot size, okay na yan. Click natin ang calculate. So yung lot size natin ay 2 standard lots. So minus natin yan para maging 0.02. So ngayon, ibabay na natin to. Wala yung internet ko. Click natin ang buy. Okay. So ngayon, punta tayo sa trade. So makita natin, may buy trade tayo sa Euro USD. So ngayon, ngayon isi-set naman natin yung stop loss at take profit kasi makita natin, lipat natin sa day 1. Walang nakalagay na stop loss at take profit dyan. Ito lang yung entry natin na buy trade. Okay? So sa trade, hold natin ang Euro USD, modify. So saan yung target natin? Dito sa signals. Take profit natin 108,317. So modify natin yan. Okay? So yung stop loss natin, so mag-minus lang tayo ng 10. So ito, nag-entry tayo 1.0827. So ang stop loss natin dyan, minusan lang natin ng 10, 1.0817 lang yan. Okay? Modify. 10817. Okay? Modify natin. Okay, done. So check natin sa chart. So makita natin. So mas malaki yung SL natin sa baba o stop loss. Tapos yung TP mas malapit. So mas maliit yung TP natin. Tumaas yata. Kaya check natin yung trade natin. Modify natin ulit. Kwentahin natin mabuti. So nag-entry tayo. So nag-entry tayo ng ito 1.0827. So plusan natin yan ng 10 plus 0.0010. So dapat 1.0837 yung ating take profit. So modify natin yan. 1.0837. So modify natin yan. Okay? So check natin sa chart. Ayan, makita natin pantay na sila. Pantay na yung stop loss at take profit level natin. So 1:1 yung risk reward ratio. So pwede mo yung gawing mas malaki or mas mataas yung take profit, mas maliit yung stop loss. Example, times 2 yung take profit mo kaysa stop loss mo. Okay? So wait natin, ma-close yung trade natin. Check natin kung may profit ba or loss ba yung dalawang trade natin. So ito pala, automatic siyang ma-close kapag na-hit yung nilagay natin na take profit at stop loss. Pwede mo rin itong i-manual close kung ayaw mo na, pindutin mo lang yung close. Pwede mo siyang ma-close with profit, pwede mo rin siyang ma-close with loss. So ito, loss pa ito kasi negative. Kulay red pa. Pag nagkulay blue yan, so profit na yan. Pwede mong i-manual close, pwede mo rin hintayin na mag-auto close sa sinet mo na target level at stop loss level. Ito, nag-profit na yung isang trade natin, yung buy trade natin sa Euro USD. Ayan, 0.22 US dollar na. So parang break even pa lang kasi negative pa yung isang trade natin. So check natin to mamaya. Nandito ako sa farm ngayon. Check natin ulit yung trade natin. So na-close na pala yung isang trade natin, ang USD CAD, nalugi tayo ng 2 US dollar. So yun yung sabi ko kanina na kapag nag-set tayo ng stop loss, automatic siyang ma-close. So limit lang yung loss natin na 2 US dollar. Kasi kinumpute na natin kanina yung lot size, yung risk natin.
So punta tayo sa trade. So yung isang trade natin, so baka mag-profit pa to. Yan, nakabuy tayo sa Euro USD yan. Ang tagal mag-close ng isang trade, so hindi natin hintayin. So ganun sa forex trading, kung magbabay ka, kikita ka kapag tataas, malulugi ka kapag bababa. So pwede ka ring mag-sell, mag-profit ka naman kung bababa, malulugi ka naman kung tataas. So sa forex trading, hindi tayo sigurado kung mag-profit yung trade natin. Kahit napakaganda ng signal na binigay ng mga broker or kung sino man yung nagbibigay ng signals, mga strategy. So hindi yan 100% na mag-profit, kaya dapat i-calculate niyo yung i-risk niyo. Huwag kayong mag-all in para makabawi pa sa susunod na trade. So yun lang, maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko.